Alright, mga kapatid, God bless po sa lahat at magandang hapon po sa inyo lahat. At naway, datnan po kayo ng mapayapat, magandang pagpapala na nagmumula sa taas. Thank you po at God bless po sa lahat. Ang ating tatalakayin at bibigyan ng reaction at opinion yung first briefing ni Auntie Claire dyan sa palasyo. Pakinggan lang natin kung ano yung mga sinasabi nito kasi base doon sa nakaharap na rin yan ni Professor Malotikia na sinabihan siya ng propagandist. Tingnan natin kung talagang totoong propagandist to. Kasi base doon sa sinabi ni Kwan, ang hilig yung mga naratibo, yung puro para basta kung siya, yung mga issue na hindi naman angkop sa part na yun, parang kaya natawa, sinabihan siya ni Prof ni Malutikia ng propagandist talaga. Talagang biyasa, dinadivert doon sa isang parte yung mga issue na part para lang ba, magkaroon lang ng tinatawag na issues. Ito, pakinggan muna natin mga kapatid yung sinabi at doon tayo magkomento at reaction regarding doon sa opinion lang natin. Pakinggan natin. Ang paglalabas di umano ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas di umano ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. So mas magandang masagot po yan. At ang Pangulo naman, handa naman po sa lahat ng pagkakataon dahil siya po ay gumagalang sa konstitusyon, gumagalang po siya sa proseso. Pero kung pag-uusapan po natin ay breach of public trust, dahil nabanggit ito tungkol sa di umanong pagpirma sa mga sa GAA. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piato. Kapatid, napakinggan nyo naman, di ba po? Base daw sa Kwan, may mga ito, mahalata mo talaga mga kapatid na propagandist talaga. Talagang mahusay sa ganitong sitwasyon kasi may ginagamit siya ng mga di umano. Bilang first secretary ka, tagapagsalita ka ng Pangulo, dapat siguraduhin mo. Hindi yung mga sinasabi mo ganyan na base daw doon sa mga DDSO na magsasampa, di ba? Napanood yun, sasampa ng impeachment kay BBM, di ba? Para lang malusutan yung mga, di ba? May mga sinasabi pa siya mga mga milyon na sa drug lord o ano pa man. Maglabas ka ng proof. Grabe ka naman. Isa ka tagapagsalita ng Pangulo tapos ganyan ka gumagawa ka ng issue. Dapat may fact. Kumbaga, maglabas ka ng proof. Hindi. Napatunayan talaga propagandist ka. Kita mo naman, may mga tinasabing ganyan. Hindi daw nagnakaw. At hindi sa base doon sa Kwan, ito kasi mga kapatid, alam mo, kinakabahan na sila dyan sa impeachment na yan. Bagamat sabi nga, di ba, sabi ni Kong Irisi, bagamat pinag-uusapan o mayroong tinatawag na itong darating na February 26 ata sa pagbubukas ng Congress regarding sa impeachment ni BP Sara, pero hindi lang yun ang pinag-uusapan din tungkol sa impeachment ni BBM. Kaya sabi niya, magandang usapin to. Magandang talakayan ano pa. Dahil hindi lang iisa, di ba? At ito nga sa ating tagapagsalita ng Pangulo na si Yusek Claire Castro, hindi daw nagnakaw. Ano ka ba? Yung 2024, GAA at saka 2025, hindi pa ba ground yun na idineklara ng Supreme Court na unconstitutional? Di ba? Tapos, yung trust rating mo, negative, di ba? Hindi ka na pinagkakatiwalaan ng sambayan ng Pilipino, di ba? Kumbaga, doon pa lang, pwede talaga siya na masampahan ng impeachment. Dahil unang-una, alam niyo mga kapatid, ito, ang akala kasi na itong mga to, opinion ko lang po
sa aking opinion at pananaw ko lang. Yung iba dyan, akala, dahil sa, base doon sa inilabas ni Senator Amy Marcos na yung sa DSWD, di ba, ng pondo, gagamitin sa impeachment ni VP Sara. Pera-pera po kasi yan eh. At yan naman, napatunayan naman na yan. Nung last na impeachment ni VP Sara, di ba, bawat perma, inilahad dyan ni Congressman Toby Chanco, di ba? Kung papaano, kinausap nga daw siya ni Gigi Suarez regarding doon na ipangako na yun, di ba? Kaya, ang akin lang, kinakabahan sila dyan sa part na yan. Kasi baka sumabog sa mukha nila yan, yung mag-boomerang sa kanila na sila pala ang dapat ma-impeach. Kaya nagmamadali sila eh. Nagmamadali sila sa isang parte nito kasi nga, interesado rin yung ibang mga congressman. Dapat, di ba kasi ang opinion natin dyan, malapit na po kasi yung eleksyon ng 2028. Alam nila kung saan sila papanig. Pero dapat, di ba, sabi nga, ang impeachment kasi dapat may ground. May tinatawag na kaakibat na ebidensya para doon. Huwag na sa politika, huwag daw maging politika ang impeachment. Sinasabi nyo yan kasi ngayon dahil unang-una kayo ini-impeach. Pero ano bang ginawa ng, di ba, ng impeach si VP Sara sa Congress, di ba? Politika eh. Bakit? Bawat perma, base kay Congressman Toby Tiangco, di ba? Na ipinangako na doon. Ibig sabihin, bawat perma mayroong kaakibat. O ano ibig sabihin noon? Pero dahil ngayon, kayo ang maisasalang, ganyan na yung mga tono nyo. Na wag daanin daw sa ganito, sa politika. Ito rin, may na-con din ako, Congressman Irisi, di ba? Ay, ano ba to? Yung sa bata ni Speaker Romualdez, di ba? Na taga Leyte, di ba? Yung sorry, yung malaki. Di ba? Yung hindi wag daw dapat daw may kaakibat na ebidensya. Tapos ito pa si Claire Castro, ang tagapagsalita ni Yossi Castro, tingnan mo kung paano magpropagandist, di ba? Hindi nagnakaw ang BBM. Siya pa nga daw nagpapaimbestiga. Alam namin po yun. Bakit? Kasi nga gusto niya ilihis. Para naman tayo dyan, di ba? Gusto niya ilihis yung sarili niya doon, kaya kasi nagpapaimbestiga. Bakit? Di ba may insertion nga siya? 2025 pixel year na budget ng 2025. Di ba sabi ni Saldico 100 million na nakalaan dyan? Di ba? O bakit siya nagpapaimbestiga? Para gusto niya ilihis yan. Doon sa mga party na yon, ground na yan, yung tiwala kasi na sambayan ng Pilipino, nawala na. Ibig sabihin, bahagi pa rin yan na magiging ground ng impeachment para sa kanya kasi yung tiwala wala na. Tapos bukod doon, yung mga sinasabi nito ni Claire Castro regarding sa may mga drug lord, wag kang magkuhan na di umano. Maglabas ka ng pako kaya ng pruweba. Dahil isa ka sa tagapagsalita ng kuwan, dapat tumbukin mo. Huwag ka na magagamit-gamit ng mga di umano. Bakit ginagamitan mo? Kasi issue mo lang yun eh. Ginagawan mo lang ng issue. Ba't hindi mo tumbukin? Di ba? Huwag mong sahaluan ng di umano. Bakit? Kasi nga, propagandist to eh. Di ba? Para lang sa isang party na yan. Kasi kayo isasalang eh. Kaya gano'n, ginagawa nyo ng issue na. Kasi isasalang yung poon mo sa isang party ng impeachment na buong akala nyo, hawak nyo pa rin. Bagamat may gagalaw na pera dyan, at hindi naman maiiwasan yan, sigurado yan. Yung pera sa impeachment, may gagalaw dyan. Regarding dyan sa isinusulong impeachment labang kay BBM. Pero lagi nyo tandaan, malapit na po. Lime duck to. Tinawag natin mga lime duck leader. Pag malapit na ang kuhan. Ikaw ba? Iyang mga politiko na yan, sobrang tatalino na yan. Hindi mo mauungusan niya, mauunahan niya. Alam mo, negative ka. Alam mo, negative trust rating ka, negative ka na. 3, 15, 17, negative ka. Tapos sa'yo pa. Bagamat may pera kang ilalaan siguro dyan, kung mayroon man talaga, nagtatanong lang po kami, base doon sa naglalabasan na sinabi ni Amy Marcos, pero lagi mong tandaan, Yossi Castro, hindi nyo na madadala sa ganung sitwasyon. Baka nga,
mabaliktad ang sitwasyon. Mauna pa ang BBM para ma-impeach yan. Bakit? Alam mo naman yung mga politiko na yan, kung saan yung agos na lumalakas na yung agos, sumasabay yan. Ganyan naman talaga yung mga politiko. Alam naman natin yan. Oh, tapos alam mong negative na yung puon mo, sasabay ka pa ba doon? Para ano? Para madamay ka lang? Para lang masabi ng sambayan ng Pilipino na isa ka. O sige nga, ito gawin natin. Magiging isa ka sa magiging subject na mag-iisipan ka na kinukonsente mo, na alam mong may mga mali. Sa insertion, di ba? Ang liwanag naman. Ang liwanag na insertion nyo. Tapos yung diniklara ng Supreme Court, di ba? Na unconstitutional, ay bahagi ng ground na yun sa part. Kaya sasabihin, wala daw kuwan. Yun nga diniklara na ng Supreme Court regarding dun sa sitwasyon na yun O, di ba? Kaya bahagi yun na para magkaroon siya ng ground for impeachment, si BBM, di ba? Tapos bukod dun, maliwanag naman, ang dami naman. Kumbaga ang atin dito, yung may mga usbong-usbong na issue, pero napaka-linaw ng issue. Kumbaga, alam ng marami na ganito talaga, na talamak ang korupsyon sa ating bayan. Hindi katulad nung sa issue mo, may tinatawag ng Mary Grace Priatos under Yossi Castro. Propagandist ka Di ba? Para mailusot mo lang yon. So, alam naman po ng sambayan ng Pilipino yan. Alam na po yan. Na ginagawa nyo lang po yan para para mayroon kayong gawing issue na base sa COA, tamang paggastos ng OBP yung kanyang confidential fund. Bagamat, oo nga, may mga ganong tinatawag, pero alam nyo naman sa confidential fund, hindi na natin pwedeng talakayin yan o ano pa mang bagay yan. Kasi ang confidential, kaya nga confidential yan. Ikaw ba? Ikaw yung nagsasabi, sasabihin mo totoo mong pangalan. Confidential fund, confidential nga yan. May nakuha ka ba na confidential tapos inihayag mo yung totoong pangalan? Para lang mayroon silang naratibo regarding do sa sitwasyon na yan, ilalabas nila yan. Kasi nga propagandist to Diba? Nawala na kuwan. Sos, walang ninakaw. Ikaw na. Diba? Oo. Kung wala, bakit may insertion? Bakit may insertion yung anak niya? Bakit may insertion yung kanyang first lady na hindi naman nanunungkulan? Lahat halos ng ahensya, lahat na nanunungkulan sa gobyernong ito, lahat may insertion. Diba? Kaya ito, bumibira din si Kwan si Boyeng Rimula, di ba? Kasi nga, may bahagi rin nandun din sa Kwan na may insertion. Lahat, mayroon lahat. Bukod tangi lang ang Vice President na walang insertion. O, sige nga, bigyan nyo nga ng ganyang sitwasyon na yan. O, sino ang dapat ma-impeach? Di ba? Ang liwanag naman, million kumpara sa trillion, billion, trillion. Ang sos. Magkano yung confidential fund ng ating Pangulo? 4 billion mahigit yan. Nasaan yan? Kung talagang malinis kayo, tingnan nyo, pag gusto nyo silipin yung Vice President, silipin nyo rin yung confidential fund ng Presidente. Kung saan napunta yan. Di ba? Pero ba't hindi umuungkat? Kasi nga, confidential nga. Pero inuungkat nyo sa Vice President kasi may naratibo po kayo para eliminate ang BP Sara regarding do sa sitwasyon na nagdeklara na ang COA na tamang paggastos ng OBP yung kanyang confidential. Pero ba't ginagawa yung issue? Kasi may naratibo kayo. Naratibo para hindi na makatakbo, i-eliminate ang BP Sara. Pero alam ng mga Pilipino, alam na nila kung ano ang tamang issue, ang tamang usapin, kung sino ang totoong magnanakaw. Alam na nila yan. Alam na namin ng sambayan ng Pilipino yan. History na po yan. Kaya nga Guinness Book of Record yung Marcoses Marcos. Diba? Nakatala sa Guinness Book of Record yan. Talagang. Diba? Mandarambong talaga. O. Sino ba si Bongbong Marcos? Diba Marcos yan? Diba? Ganun lang naman yan. O. Yung utang nila sa BIR. Diba? O. Yung mansion sa part ng Ilocos Ata na pinasasauli ng Supreme Court. Hindi ba ninakaw yun? Diba? Isa sa mga pinasasauli yan ng Supreme Court. O. Sino sasabihin hindi nagnakaw?
Sus, ikwento mo sa pagong siguro, Yossi Castro. Ikaw, alam na naman natin na dati kung paano mo balorahin ang mga Marcos, Bongbong Marcos. Ngayon, higop-tumbong ka na. Bakit? Ganun talaga. Pag malapit sa kusina, uling-uling din. Di ba? Ganun lang yan. Kahit na isinusuka mo, kinain mo. Bakit? Sa ganitong sitwasyon. Sa insertion, bahagi ka rin ng mga insertion na nilabas ni Leandro Libiste, di ba? No. Si Claire Castro, may insertion. OP, di ba? Yung si Guan, Bersamin, di ba? Yung Guan, executive, ES, may insertion, di ba? Si Claire Castro, may insertion. Sino? Nga, nagmamalinis kayo. Nagpapaimbestiga. Sus, kung kami pinanganak nung kailan lang, sa yun sabihin mo sa amin. Hindi naman kami pinanganak parang kailan lang. Alam naman namin, papaimbestiga para ilihis lang. Doon lang mapunta. Sino ba pumirma? Nung GAA 25 fiscal year na budget natin, sino pumirma? Lulusot ba yan? O may bababa yan sa Congress o sa mga distrito, sa mga engineer, sa mga contractor kung hindi mo pinirmahan yan? Diba? Hindi lulusot yan. Bakit napirmahan? Kasi nga, base sa sinabi ni Saldico, may insertion ka. Diba? Tapos sasabi, nagmamalinis. Sobrang linis mo. Diba? Ganun lang yan mga kapatid. Inililiis nila. Kaya itong ating Yossi Castro, propagandist to eh. Kaya base sa sinabi ni Prof. Malutikia, propagandist to eh. Yung mga issue, di umano, tukuyin mo. Kung mayroon kang sapat na ebidensya, tukuyin mo yung mga pinundahan doon ng mga drug lord, di umano, Jesus, para lang mailis o para hindi lang dapat mayroon kang tunay na patunay o itumbok mo bilang tagapagsalita ng Pangulo. Huwag mong gamitan ng mga ganon. Dapat meron kang proof, may matibay kang patibay o matibay na ebidensya na mag-uugnay sa Vice President doon sa base sa sinasabi mo, mga drug lord na nagkuhan para lang makalihis doon sa isang party doon na kanyang, di ba? Balak niya sa ganun para malihis daw o huwag daw pag-usapan yung mga ninako na milyon-milyon. Sus, propagandist ka. Kayo bilyon. Saan naman ang kunan to? Kaya mga kapatid, tingnan natin. Tingnan nyo mabuti. Yung bawat ibinubuka ng bibig nito, ng ating Yossi Castro, tingnan nyo. Kung ito ba'y may katibayan, may proof o di umano. Propagandist to mga kapatid. Propagandist to. Magaling sa part na yon para ilis lang yung issue. Dahil tatamaan kayo lahat. Pagbubukas ng Kongreso, tingnan natin kung mananaig kayo, salamat. Pero sa akin, sa part ko, bilang Pilipino, di ako interesado sa impeachment eh. Kasi wala namang pakinabang sa sambayan ng Pilipino dyan. Ang gusto namin, tukuyin kung sino yung magnanakaw sa flood control. Tukuyin kung sino mga nagbigay ng mga proyekto na walang kakwenta-kwentang proyekto, nagiba-giba. Tukuyin nyo, pakulong nyo. Hindi yung kung ano-anong pinagsasabi nyo. Sus, bakit? Kasi kayo isasalang na. Kaya kinakabahan kayo. Okay, mga kapatid, salamat po. Propagandist. Di umano. Magbigay ka ng konkretong ebidensya na nagbibigay yung mga drug lord dyan sa Vice Presidente para sa part ng tinatawag na para hindi di umano. Unggoy mo.